Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid na nakikinig dito sa ating daily devotion na tinapay mula sa langit. Ako po si Pastora Michelle Pineda ng CRC Queens Bacoor, Daughter Church, ang inyong makakasama sa umagang ito. Ang pamagat ng ating pagbubulayan ay Israel contends with Moses and Aaron because of thirst na makikita sa Numbers 20 verses 2 to 6. Pero bago tayo magpatuloy, dadako muna tayo sa maikling panalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat sa pribilehiyong makapag-share ng iyong salita. Dalangin ko po na buksan niyo ang aming isipan at puso, maging sa lahat ng nakikinig ng iyong banal na salita at magsilbing kalakasan nawa sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pakikisama ng banal na Espiritu at sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. At sa ating pagpapatuloy, basahin po natin ang Numbers 20, 2 to 6. Wala silang makuhang tubig doon kaya nagpulong sila laban kina Moses at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa'y mamatay na kami sa harap ng tulda ni Yahweh kasama ng iba naming mga kapatid. Bakit pa ninyo kami dinala rito upang patayin ba? Kasama ang aming mga alagang hayop? Bakit ninyo kami inilabas sa Ehipto at dinala sa disyertong ito na wala kahit igos, ubas o bunga ng punong granada? Wala man lang tubig na maiinom. Nagpunta sina Moses at Aaron na may pintuan ng tuldang tipanan at nagpatira pa roon. Nagningning sa kanila ang kaluwalhatian ni Yahweh. Sa chapter na ito, mababasa natin dito ang pakikipagtalo ng mga taga-Israel kina Moses at Aaron sa kadahilanan ng kawalan ng tubig na inumin ng mga tao. At sinisi pa sila Moses bakit sila dinala sa ilang. Alam naman natin gaano kahalaga ang tubig sa buhay ng tao, maging sa mga alagang hayop. Dahil sa karanasan at naramdaman, nagsimula silang magkaroon ng pagtatalo. Ngunit nakaligtaan nila ang pagtitiwala sa Diyos na kayang i-provide ng Diyos ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Instead na magtiwala kay Moses, nagtipon-tipon pa sila laban kay Moses at Aaron. At sinabi pa na mabuti pa'y mamatay na kami sa harap ng tulda ni Yahweh kasama ang iba naming mga kapatid. Their contentions lead them to make outrageous statements at nagpakita ng walang pagtiwala sa Diyos at kawalan ng pananampalataya. Dahil sa mga pangyayaring ito o asal, nagkaroon sila ng pag-aalinlangan na sumunod. Nagiging dahilan ito upang di marating ang promised land gaya ng pinangako ng Diyos sa kanila. Kaya nga kung ano ang ginawa ng mga nauna sa kanila, ganoon pa rin ang dala nila na pagkakaroon ng murmuring spirit upang maging dahilan ng di pagsunod. At nagawa pa nilang i-accuse si Moses at Aaron na plano silang patayin maging ang kanilang mga hayop. Sumunod naman na kanilang pagtatalo ay ang kawalan ng mga pagkain, igos, ubas o bunga ng punong granada. Their contentions limited their vision. Instead na makita nila ang wilderness as the place of God's faithful and miraculous provision, they could only see the wilderness as a place that died not have to abundance of Canaan. Sa katunayan, hindi nila mararanasan ang kasaganaan sa land ng Kanaan maliban na matutunan ang pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng kawalan. Ngunit si Moses at Aaron ay naramdaman ang kanilang mukha at na-realize how serious this was with Israel contentious attitude. The new generation could turn out just as unbelieving and untrusting in God as the past generation. Sa ating kapanahunan ngayon o sa panahon ni Jesus, maaaring masasabi natin na may mga kaugalian pa rin tayo na nakikita sa bawat isa na gaya ng mga Israelita. Ngunit ang biyaya ng Panginoong Hesus ay laging nasa atin at makikita natin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Sa pagsunod na walang pag-aatumbili ay marating din natin ang lupang pangako basta't sumunod sa mga namumuno o leader ng ating nasasakupan. Sumunod na walang pag-aalinlangan. Kahit na sa ating paglakad may mga panahong malubak or may mga nakaambang na panganib. Ngunit sa
ating pagtitiwala ng buong puso sa Panginoong Hesus na pagtatagumpayan natin ito. Kaya marapat lang na ang mga taong itinalaga tayo'y pangunahan at nagtuturo at nag-guide at magbigyan ng tamang instruction para tayo ay maituwid at ang goal natin or layunin ay makakasama rin tayo kay Jesus sa kanyang pagbalik. Mananatili tayong faithful at tapat sa ating paglilingkod. May reward tayong ang buhay na walang hanggan. As the Word of God says in Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya nga mga kapatid, lagi nating isaisip sa puso ang pagsunod sa Diyos ay mayroong karampatang gantimpala o reward kahit gaano kahirap ang ating nararanasan. Lagi nating isipin na ang lahat ng ito ay makakaya dahil sa pangako at biyaya ng Panginoon. Nasusulat sa 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more, glad by about my weakness, so that Christ's power may rest on me. Tayo ay manalangin. Panginoon Hesus, salamat sa inyong mga katuruan na aming napagbulayan. Nawa ay magpatuloy ito na maging sandata namin habang kami naghihintay sa iyong pagdating. Pagpalain mo po ang bawat isa na maging ang aming bansang Pilipinas, lalo sa panahon ngayon kami ay nakakaranas ng matinding tag-init. Protectionan mo po at itago ang bawat isa, lukuban ng iyong banal na dugo. Ikaw ang Diyos sa lahat ng panahon, kaya sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat. Buhos mo ang pagpapala sa bawat isa na nakakatanggap at makakarinig ng iyong banal na salita. Ito po ang aking dalangin sa gabay ng banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. Patuloy po nating subaybayan ang ating programa sa araw ng bukas. Malaya din po nating i-share ang programang ito upang ang bawat isa ay mapagpala. Maraming salamat po. To God be all the glory.